Ayon dito sa lumalabas na balita ay nagkakaroon daw ng problema sa Blackwater bossing at meron daw mga players ngayon na gusto nang mag-request ng trade at umalis sa team. At dahil dito marami nagsasabi na baka ito'y senyalis na magkakaroon ng isang malaking trade dito sa PBA. Hindi pa pinangalanan kung sino yung player ng Blackwater pero alam natin na ang gusto ng karamihan na makuha dyan talaga ay itong si Christian David at si Cedric Bearfield. Hindi pa natin masiguro pero posible na baka TNT ang magka-interest sa mga players na ito. Alam naman nating lahat na itong TNT tropang 5G usually yan ang nakikipag-trade dito sa Blackwater bossing. Kaya abangan na lang natin kapag ito'y natuloy. Kung sa bagay hindi na nakapagtataka yung sinabing dahilan dito ni Homer Sison na ang dahilan daw kaya gustong umalis nung nabanggit na player ay dahil frustrated na dahil sunod-sunod ang talo nitong Blackwater. So ngayon, asahan natin na talagang mangyayari yan. Sigurado sa Terra Firma. Ganun din ang pakiramdam ng mga players. Kaya abangan na lang natin kung anong magiging sitwasyon dito at kung talaga nga na magkakaroon ng pagbabago dito sa Blackwater bossing kung saan meron silang top player na mawawala. At yan ngayon yung isa dito sa mga top na news ngayon dito sa PBA. At abangan natin kung itong ang MVP group ang makikinabang dito sa nabanggit na posibleng pagbabago dito sa Blackwater bossing. Hindi rin natin alam kung magkakaroon ng tinatawag na pagbabago sa coaching nitong Blackwater at kung papalitan na itong si Jeffrey Cariaso na matagal na ring naging coach nitong Blackwater bossing. So iyan ngayon ang balita pagdating dito sa koponan nitong si Coach Cariaso at doon sa malaking trade na posibleng maganap dito sa PBA. Kaya abangan natin kung sino at saan team ito mapupunta at kung sino iyong player. Ang high scorer nga pa na si Jerica Hanmisi ng Terra Firma ay palipat na dito sa San Miguel. Isa ngayon yan dito sa pinag-aaralan ng marami na pwede raw mangyari lalo na at nakita na ng SMC kung gaano kahusay itong si Hanmisi at hindi lang nabibigyan ng minuto dito sa Magnolia Hotshots nung si Coach Chito Victolero pa ang may hawak ng koponan. Kaya ngayon maraming naniniwala na baka ito ay maibigay na dito sa San Miguel at baka ipalit dito eventually kay Marcio Lassiter na 38, 37 years old na yata. Kaya nga hindi na ako magugulat kung ganyan talaga ang maging sitwasyon. Kung sa bagay itong si Marcio Lassiter, alam naman natin na mahusay na player yan. Pero syempre kinakailangan na ng San Miguel ng mga bagong scorers at hindi na ako magtataka kung talagang itong si Lassiter ay mapalitan na rin. Kaya nga abangan natin kung si Jerica Hanmisi ang kukunin nitong San Miguel. If ever matuloy itong pag-trade kay Jerica Hanmisi, isang malaking tagumpayan para dito kay Coach Leo Austria dahil alam naman natin na itong si Hanmisi talaga ay isa dito sa mga tinatawag na top players dito sa PBA lalo na ngayon at pagdating sa 3 points at 4 point scoring. Kaya nababagay talaga itong si Jeric dito sa lineup nitong San Miguel Beer. Ngayon, kung matuloy man yan, masasabi natin na itong magiging pagbabago sa San Miguel ay makabubuti yan para magkaroon naman sila ng mga bagong players na papalit sa mga veterano nila. Kaya ito yung talagang aabangan ng marami na po pwedeng mangyari dito sa San Miguel. At of course, alam din natin na itong ibang teams katulad ng Ginebra, nakaabang din yan dito kay Jerica Hanmisi. Pero ngayon daw, yung inside track ay nandito sa San Miguel Beermen na malamang puntahan nitong si Jeric Hanmisi. Pero of course, malamang ang trade na to mangyari yan pagkatapos pa ng Philippine Cup. Dahil syempre ayaw sirain ng SMB yung momentum dahil maganda ang nilalaro nila. Ang susunod naman nating balita ay dito sa Barangay Ginebra. Itong Gene Kings ngayon dahil na-secure na nila yung playoffs, ang iniintindi naman nila ngayon ay yung twice to beat advantage kung makukuha pa. Marami pang pwedeng posibilidad pero kinakailangan dito unang-una manalo Barangay Ginebra kontra dito sa Titan Ultra. Dahil kapag natalo ang Titan Ultra, sigurado na mahihirap o pag natalo Ginebra sa Titan Ultra, lalong liliit yung tsansa na makuha nila yung tinatawag na bentahe o yung twice to beat advantage. Kaya sa tingin ko kinakailangan talaga na manalo na dyan ang Barangay Ginebra. Kapag nagawa yan ng Ginebra, yun, mas magiging maganda yung tsansa na makuha nila yung twice to beat pero magdedepende pa yan sa resulta ng ibang mga laro dito sa PBA. Pero ang mas malaking balita sa Ginebra ngayon ay yung report na baka itong si Michael Phillips ay makuha na ng Gene Kings.
Alam natin na si Michael Phillips ang tinanghal na MVP dito sa UAAP at maraming naniniwala na siya talaga ay susunod na mag-a-apply sa draft sa PBA at ito'y makukuha na ng Barangay Ginebra. Dahil nga yung draft pick ng Jeep ay nasa kanila at malamang itong maging numero 1 at of course kapag nag-apply si Michael Phillips yan talagang kukunin ng Barangay Ginebra. At wala naman siguro magugulat kung talagang yan ang mangyayari dahil si Japet Aguilar ay 38 years old na. Kaya nga itong si Michael Phillips yan talaga inaabangan ngayon nitong Barangay Ginebra na magiging bago nilang center. Kaya nga sigurado na magiging mas exciting ang susunod na season para dito sa Barangay Ginebra. Kaya sigurado tayo na makikita natin na magiging mas maganda ang kalalagyan ng Gene Kings sa darating na panahon. At alam din iyan nitong si Coach Tim Cone. Kaya nga gusto niya siguraduhin na itong lineup ng Barangay Ginebra ay always meron silang tinatawag ng mga bagong players na magiging available sa kanila. At yung huli nating report ngayon, itong Converge Fiber Exercise ay hindi pa tapos sa pagbibigay ng kontrata sa mga bagong players. Bukod dito kay Vic Manuel, may posibilidad din na baka kunin naman nila itong si Encho Serrano na matagal na napapabalita na lilipat dito sa Fiber Exers. Si Encho Serrano ay, ang balita, ang rights niya ay nandito sa Phoenix Fuel Masters sa PBA. Pero madali naman siguro yung makukuha nitong Converge, makipag-trade lang sila ng isang second round draft pick, pwede na yan. Ngayon kung ikaw naman itong si Encho Serrano, pwede ka dito sa Converge na maging backup nitong si Juan Gomez de Leaño. Pagkatapos ilagay mo na sa shooting guard itong si Alex Stockton at si Shawnee Winston. Kaya mukhang iyan yung magiging sabihin nating balasahan ng tao dito sa Converge Fiber Exers. Alam naman natin na may championship aspirations talaga itong si Delta Pineda at maganda ang nilalaro naman ng team niya ngayon. Yun nga lang, kung madadagdagan mo pa ng isang Encho Serrano, malaki makukontribute yan talaga para lumaki yung chance na sila ay maging isang playoff contender at mag-champion na rin. Hindi naman sikreto na championship talaga ang hinahabol nitong si Coach Delta Pineda at ng Converge. Kaya nga sa tingin ko pwede talaga itong binabalak nila na pagkuha kay Encho Serrano. At siguradong lalakas pa dito ang Converge Fiber Exers. Kaya nga sa tingin ko talaga magiging good move para dito sa Converge kung makuha nila itong si Encho Serrano. Dahil ito isang experienced player na dito sa PBA kaya hindi na ito maninibago pagdating dito sa pag-adjust. Kaya nga sa tingin ko pwede talaga itong maging sabihin natin compatible dito at makasama si Juan Gomez de Leaño at magiging isa silang magandang kombinasyon pagdating dito sa backcourt ng Converge Fiber Exers. At alam din naman yan ni Coach Delta Pineda kaya hindi na ako magugulat kung biglang i-sign up na nga nila itong si Serrano. Pinabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon. Binabati din natin itong si Anthony Alon, si Michael D, pati na rin si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Monte Guzman, Malyari Mascareñas, Katsakino Ducosin at lahat ng iba pa.